Good evening po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-13 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay ang tinatawag nating St. Peter's Sunday. Kahapon actually ngayong araw na ito, June 29, ang kapistahan nila Saints Peter and Paul. At ngayon po ay tinatawag nating Pope's Day. Kaya ipagdadasal natin ng Santo Papa, Pope Francis, ang kahalili ni San Pedro, ang unang Santo Papa. Kaya ang linggong ito ay tinatawag na Pope's Day o ang St. Peter's Sunday. Mamaya po, ihanda ho ninyo ang inyong mga bulsa. Ate Shirley, no. May second collection. Kasi yung ating pong second collection ay ibibigay ho natin sa Roma. Yan po ay iipunin ng simbahan ng Pilipinas para ibigay sa Roma upang maging ambag natin sa apostolate ni Pope Francis. Kaya ito pong second collection ay hindi ho para sa pangangailangan ng ating simbahan kahit na meron tayong maraming pangangailangan. Ibibigay ho muna natin yan bilang pakikiisa ng ating munting simbahan sa Roma. Huwag niyong mamaliitin ang anumang maibibigay natin. Kaya bibigyan natin ng oras ang anumang maliliit na bagay. Kaya nga, kahit na gaano pa tayo ka-busy, busy ako. Yan ang paboritong linya ng maraming tao. Kailan mo huling sinabi yan? Kailan mo huling sinagot yan? Pasensya ka na. Busy ako. O baka namang iniisip at pretending ka lang na busy ka. Kaya hindi ka na nakakausap. Kaya hindi ka na nakakasama. Ito yung malupit. Kaya hindi ka na nakakapagpahinga. Busy ka. Parang lahat naman yata ng tao, kahit ang pinakatamad na kakilala mo, nagiging busy rin. Kawawa naman sila. Nakakapagod din na maging tamad. Meron ho akong karanasan sa aking kapatid dati, no? Mga biro ng mga kabataan ko minsan. Sabi ko sa kapatid ko, ikaw walang ginagawa dito, tumulong ka naman. Alam niyo po ang biro niya sa akin, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Wow! Saan mo naman natutunan yan? Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Pero hindi gawaing makatao. Hindi gawaing makakristyano ang maging tamad. Yung alam mo, yung kaya mo, yung pwede ka naman pero ayaw mo. Diyos ko po, habang nakikiusap sa Diyos ng dagdag araw sa mundo ang iba, nagsasayang ka naman ng oras at lakas na meron ka pa. Ang tamad mo. Maawa ka. Mahiya ka sa mga humihingi ng extension sa buhay habang nagsasayang ka ng meron ka pa. Tunay naman po ang sinasabi ng ating unang pagbasa ngayon. Tunay na hindi ginawa ng Diyos ang tao para patayin. Sabi ng unang pagbasa, hindi bahagi ng orihinal na plano ng Diyos ang kamatayan ng tao. Hindi ginawa ng Diyos ang tao para patayin. Hindi ginawa ng Diyos ang mundo para wasakin. Sadyang may mga tao lang na tinatamad mag-isip ng tama. Sadyang may mga taong tinatamad gumawa ng maganda. Ginawa nga ng Diyos ang tao, sabi ng unang pagbasa, para ipagpatuloy niya ang sinimulan niyang paggawa ng maganda. Para ipagpatuloy ng tao ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa simula pa. Pero dahil sa demonyo, pumasok ang kasamaan, gawa ng Diyos o gawa ng kalaban ang katamaran. Kaya kapag binibigyan mo ng lugar, kapag binibigyan mo ng importansya ang katamaran, pinahahalagahan mo ang kalaban. Hindi ginawa ng Diyos ang tao para maging tamad. Ginawa niya tayo para maging bahagi, maging parte
maging katulong niya sa paglikha. Magpatuloy tayo. Ipagpatuloy natin ang magandang sinimulan ng Diyos. Pero ang paalala sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, makinig po tayo. Kung sakali man na magbunga na ang iyong kasipagan, umasenso ka na, guminhawa na, bumuti na ang lagay ng buhay mo, itong paalala naman ni Pablo, huwag kang magpakalunod, magpasasa, habang meron kang mga nababaliwala. Ang kagalingan mo, ang katalinuhan mo, ang kasikatan mo, ang kayamanan mo, ang kabuhayan mo na tinatawag mong biyaya ng Diyos, mawawalan ng saysay at katuturan yan kung hindi mo rin gagamitin sa paggawa ng kabutihan. You are blessed to become a blessing. Binigyan ka para may maibigay ka. Kaya nga, sabi ni Pablo, kapag ikaw ay meron na, matuto ka rin tumulong sa iba. Pero aminin natin, dumarating sa punto ng buhay natin kuminsan, meron akong kaibigan, ilang linggo ko po siyang kausap, at ang isa lang ang kanyang reklamo. Mabuting tao ito, matulungin, mapagbigay. Pero dinadalaw din siya ng tanong na, Father, bakit ako na naman? Hindi lang naman ako ang anak. Hindi lang naman ako ang may trabaho. Hindi lang naman ako ang meron. Bakit ako na naman? Sabi ko sa kanya, o di bali pagdadasal ko kay Lord, ikaw naman ang mawalan. Kaya meron tayo. Kasi alam ng Diyos na makapagbibigay tayo. Kaya nga sa ating ebanghelyo, paalala ni Kristo, napakahaba ng ebanghelyo natin. Alam niyo po si Kristo, maraming ginawa nung siya'y nabubuhay. At siya ay nabuhay sa maikling panahon lang. Hindi niya sinayang ang 33 years niya. At sa loob ng 33 taon niya sa mundo, yung 3 taon ay tinatawag na public ministry of Jesus. At sa loob ng 3 taon na iyon, hindi niya sinayang, hindi niya pinalampas ang anumang mabuti at magandang maibibigay at magagawa niya, sapagkat maliwanag sa kanya, isang araw, mawawala rin ako sa mundong ito. Kaya ano yung sabi dito? Nalaman nila, patay na yung anak. Huwag nyo nang gambalain ng Panginoon, marami siyang ginagawa. Busy siya. Pero hindi nakinig si Kristo sa kanila. Sapagkat alam ni Kristo, there is more that I can give and I can do. Never waste any single moment of doing what is good and right. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong linggong ito, katulad ni San Pedro, maraming beses mang siyang nagkamali, naging mayabang siya, tinakwil niya ang Panginoon, tinalikuran niya ang Panginoon, pero hindi naging hadlang yon para maalala niyang ginawa siya upang gumawa ng mabuti. Yan din ang tatandaan mo. Huwag kang tatamad-tamad habang nabubuhay ka pa. Dahil ang oras, ang lakas, anytime, pwedeng mawala. Kaya anuman, sabi nga ng matandang kanta, anuman ang mabuti at magandang kaya kong gawin, ay gagawin ko na ngayon din. Amen. Tumayo po tayong lahat.